tinutulungan ka rin. Kasi, nagbabayad ka ba ng hininga mo sa Meralco o sa... Wala, di ba? Walang bill kaya binabayaran. Yung hininga natin, kanino ba galing? Huwag kang one-sided. Bakit yung demonyo na yon? Oh, Humihinga pa rin naman siya. hindi. Patay na yun kasi spiritual na nga sila. Wala nang katawan siya. Kaya nga, silang nagkasala na mga spiritual o nagkasala sa spiritual. Ibig sabihin, buhay pa nga siya, patay na. O patay na nga sila dahil spiritual sila. Kaya nga, nainggit si Satanas, kaya nagsimula yung kanyang Kaya nga, pagsasabi. buhay pa siya pero nasa impyerno na ang kaluluwa niya. Ay, talagang ganun na nga. Ngayon sabi mo, patatawarin pag bago namatay, manghingi ng tawad. Di ba kasi siya ang kalagayan ng spiritual na kalagayan ni Satanas dahil wala na silang kapatawaran talaga dahil natakda na yun doon. Hindi, may mga tao talaga, alam ko, nakasulat sa Biblia na Hinusgahan na sila. noong siya ay dinala dito sa lupa, alam na ng Diyos kung saan ang punta niya. Hinatulan na sila noon. Kaya wala na silang kapatawaran. Yung mga taong hindi pa nahutulan, yun ang may kapatawaran pa. Ibig sabihin, yung namatay na hindi nakapagsisi, katulad ng mayamang pinakain sila sa ro, maliban sa mga nalaglag. Diba, napunta kagad sa Hades, palagay mo, matutulad sila sa panalangin ng mga Katoliko na pag nagbago sila doon, papupunta pa sila sa tawag nito? Ang tawag noon, nakalimutan ko na. Purgatorio. Purgatory. Pinurga na, tinuryo pa. Wala na bang ganun sa Bible? Wala nga. Gawa-gawa lang ng mga Katoliko yun. Wala nga, no? Di ba? Alam mo, yung mga ano nila, di kasi sila nagbasa talaga ng Hayaan mo Bible. na yon. Yan ang paniwala nila. Hayaan mo sila. Pero hindi ko sila tinitira. Pinaliwanag ko lang para Kasi ma-encourage sila. may mga taong kandado, sarado, katoliko, Kinalawang pa. pinalawang na hindi na mabuksan. Sa bagay, 3 lang na tao sa bundok. Ha? Ito, masama, lalong magpakasama. Yung mabuti, lalong magpakabuti. Yung banal, lalo sa kabanalan. Hindi, kasi... Saan ka ba nito, kaibigan? Sa 3 ito. Hindi ko na alam kung alin dyan. Hindi, ganito yung pastor. Yung tao na nagnanakaw, namamatay tao, na nakapako sa tabi ni Kristo, hindi ba instantly pinatawad? Kaya nga. Patawarin din sila. Pero yung isa na nag-alipusta kay Hesus Kristo, pinatawad ba? Dalawa yun kasama niya O kaya nga, example yon. Ngayon, itong taong ito na sugar-coated, ibig sabihin na sugar-coated, ang dila niya, magaling siyang magpaliwanag para makautang ng pera. Sugar-coated siya. Matamis ang dila niya. Na-scam ako. Di ba? Naisahan ka. Naisahan ako. Yun naman pala, mabilis lang naman pala patawarin ng Panginoon Diyos. Ano ba naman yan, may pastor? Mabilis ba? Mabilis, kasi ngayong tao nakapako sa cross, oh Lord, patawarin mo ako. Ngayon din, kasama ka na sa paraiso. Sinabihan lang yung, huwag kang mag-asar-asar dyan, wala nga siyang kasalanan. Tayo nga, manluloko, mamamatay tao, nagnanakaw. Siya, walang kasalanan. Oh Lord, huwag mo akong kalimutan. Sige, mapunta ka sa impyerno. Siya that quick and fast. Siya naman ngayon, sugar-coated magsalita, nang luloko, patuloy panluloko. Anyway, anytime naman pala, pwede naman palang humingi ng tawad. Kasi nakalimutan mong sabihin. Na alin? Ganito sinabi nung isang alipusta. Kung ikaw anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Sabi naman ng isa na talagang may faith. Tumigil ka ka dyan. Nararapat lang ito mangyari sa atin dahil mga makasalanan tayo. Okay. Pero ang taong ito, walang kasalanan. Walang kasalanan. Pero ang kanya talagang faith, nakikita doon sa kanya sinabi, Panginoon, huwag mo akong kalimutan kung nandun ka na sa iyong paraiso. Ngayon din, sasama kita sa ating paraiso. So, ngayon nga kasi wala yung scammer, yun din ang gagawin niya. Huwag mo akong kalimutan pag nandun na sa langit. Sugar-coated nga siya eh. Sugar-coated siya magsalita, di ba? Pati ang Diyos niluloko niya. Natanggal ang tutuloy ko. Sinasabi.
Sugar coated na, galing ang terminolohiya mo ah. Oo. Ang pagsasalita niya, sugar coated yung matamis. Oo. Kaya ang tao na inuutangan niya, hinihiraman niya ng pera, nadali niya. Nadali niya, ikaw yun. Marami kami. Marami pala kayo na isahan. Sa tingin mo, makaulit pa kaya sa ibang tao? Siyempre, sugar coated yun eh. Hindi na. May sinabi ang Bible. Maring makadaya siya ng 100 tao. Pang 101, doon siya makakasa, niya yung... May tatapat ang Diyos doon eh. Ganon. Oo. Kala mo ba? Di ba Pero ito yun, Pastor, oh. Sa akin, pwede ko siyang patatawarin yung pagpapahirap, pagpapahiya, pangdudusta, lahat. Oo. Kasi nga, may aral. May aral. May aral. Pero, yung pagnanakaw mo ng parts ng MRT, nilabas mo, at binenta mo, at ipasok uli sa MRT, ibenta mo uli, sino magpapatawad sa kanya ang MRT? Ay, yun nga lang. Ay, siyempre. Sige nga, sino ba ang magsasalita na magpatawad? Yung namamahala sa MRT, ipatay na rin yun? Hindi siya papatawad dun kasi wala na nga, patay na nga eh. Sinong patay na? Hindi. Ang MRT ba pwede magsalita? Katulad ko ba na pwede rin ako magsalita? Patawarin mo na. Ang MRT ba, ang HR ba, ang sa legal division at saka sa tawag nito, storage? Palagay ko brother, hindi. Kasi criminal case pala yung ginawa niya. Criminal case yun, matindi yun. Hindi yun basta-basta lang kasalanan na lang yung plain lang na kasalanan o May kasamang pagnanakaw. iba yun. Kasi ang pagsasalita ng matamis, panggagansop, pag-i-scam, estapador, iba naman yung pagnanakaw. Halos magkapatid lang yun, parang kambal. Pero kung ang tao ay lubos naman talaga ang nakikitaan ng Diyos ng tunay na pagsisisi, ang Diyos nang bahala doon. Tama rin yun, ang salitang bahala, ang Diyos. Hindi natin pwedeng husgahan siya. Hindi natin siya puhusgan, pero tagos buto na. Pati hindi, tagas buto ah. Pati hindi talaga, kasi criminal case yun. Sipin mo, pag nakawan mo yung parts ng MRT, kung na-aksidente yung MRT, di ba maraming patay? Oo nga, no. Ngayon ko lang naisip. Criminal case nga. Hindi na, ilang libo ba ang MRT ang sakay? Ang dami. Oo. Naku. Kasi yung piyesang kinabit, dispelyhado na. Oo. Kasi kakaiba yun sa yero na nagkabutas-butas. Kami lang dalawa ni mahal ko ang nandun sa loob. Kung namatay kami Pero sabi mo, dalawa, nagpatawad ka. Tapos na nga ng kwento natin, na pinatawad mo na. Kaya nga. Yung civil obligation, bayaran mo yung euro. O, hindi naman na siya rin nagbayad kasi wala rin naman pambayad. o kaya nga, Kasi inutusan lang naman. Dapat ang siningil mo yung developer. yung kasing MRT, libong tao kasi yun. Daming tao. Maring Madisgrasya, no? Oo. Parang sa isang bata na ginalit ng isang driver ng jeep. Tinirador yung driver ng jeep. Natamaan sa mata, nabulag, nabangga yung jeep. Patay lahat ng pasero. Ayun. Parang ganun. Pero hindi naman na-disgrasya yung MRT kasi walang kasalanan. Wala pa. Kung hindi naman sa ating Pero may, hinahanap o may pinapanalangin, intention na pagnanakaw, kaya may kasalanan pa rin. o ganun pa rin. Mananagot talaga. Malaking pananagutan yun kasi ano ba yung MRT? Government ba yan o semi-government? Government yun. Government din yan, di ba? Oo, government yun. Naku. Ano kayang batas na pwedeng parusa sa kanya? Nakakatuwa pa, nung umatin ako sa birthday niya, andoon si Rilin, andoon ako. Mm. Tapos sabi niya, dumating yung kanyang manugang na yung nagtatrabaho sa MRT. Pagpasok ng gano'n, "Hi!
my favorite manugang. Yeah! Yun yung kawatan ng MRT. Favorite? Tapos sabi ko, hindi na ako nag-comment. So, pagpapatawad. Ngayon, itutuloy ko pa ba ang demanda o hindi na? Ang katotohanan, gusto ko siyang ituloy. Ang kaso, pag nakipag-usap ako sa attorney, itutuloy. Pag nakipag-usap ako sa katulad mo, huwag ituloy. Hindi. Ako bilang lingkod ng Diyos, wala naman akong karapatan magsabi sa iyo huwag mo ituloy. Kasi nakikita at narinig ko naman yung mga pamahayag mo. Hindi rin ako nagsabing wag. Nasa iyo pa rin yun ang desisyon. Paano ako patawarin ng Diyos? Hindi naman kami nagkakausap. Yan ito. Pinatawad ka na ng Diyos. Dahil wala namang kinalaman yun doon sa hindi mo pagpatawad at pagpatawad mo. Pinatawad mo na nga siya. Lamang yung civil obligation ang pinag-uusapan natin ngayon, hindi yung pagpatawad. Pag sinabing civil obligation, meron kang babayaran. That's right. Pero yung pang-aapi mo, pangdudusta, pagpapahiya, okay na yun. Di ba? Kasi talagang mga salitang lumalabas, okay na po yun. Pero yung nagkautang ako, dapat mong babayaran. Ang kaso, hindi naman nila kaya akong bayaran dahil hingi ako ng 2 milyon. Bakit hindi kaya? Kung marami namang kamong produkto, marami namang kamong ari-arian. Kung talagang anuhin nila yun. Pero kung ikaw, seryoso nilang... kung ikaw waling ka magbayad, di ibayad niya yung buong ganun dyan. Para Oo naman. gusto patawarin. Nasa kanila naman hindi yun. ko alam. Basta, Nag-usap sige, na ba kayo? Hindi pa. Ay, hindi pa no. pumunta siya dito nung isang araw. Oh. Pero hindi ako tinawagan, hindi Yung napag-usap. nagpasiminto dyan sa harapan. Siya Hindi nga ba yun, yun? siya nga Siya yun. ba yun? Siya nga yun, kaya nagpunta dito. Nandiyan kanina, napansin ko eh. Na may nagsiminto dyan kanina eh. Oo nga, ibig sabihin, siya nga yung nagpunta dito, pero nagbigay ng instruction na itong gagawin. Total, buhay pa naman ako eh. I mean, Di ba? ibig sabihin yung buhay ka pa naman, nakanda kang lapitan niya para alin man doon sa civil obligation ba o sa Wala na yung pagpatawad. tapos na yon. Tapos na yon. Civil obligation na lang. Civil obligation na lang, kapatid. Oo. Matatapos na rin kayo talaga. Ngayon, ang kaso na ito. nga, nangako siya. Ibenta daw yung kontador ng tubig, kasi 2 kontador niya, ibenta daw niya para ibayad sa akin. Nung pangatlong hearing, hindi na nagpakita. Yan. Patong hearing. First, second. Akala siguro niya tapos na yun. Ano pa siya sa mas mataas pa na Kaya nga hindi rin nagpakita eh. ma-contempt of court. Hindi nga nagpapakita. Sana ba yung hearing na yun sa MTCC? Tapos na sa Department of Justice, bali dadalhin na sa fiscal. Ang kaso nga, Warrant of arrest na yan. yun nga sabi sa akin ng attorney, Contempt of court siya. iwawarrant nga sila, pero may nagpipigil ng mga kapatiran na ipasa Diyos na lang. Ang kaso nga, Paano pa nila mapigil yun nasa husgado na nga ang Malacanang ito. Ganito, idudugtong ko yung pagpunta ko noong Martes tungkol sa kaso ko o ikinaso sa akin. Wala silang magawa kasi ginagalang nila yung nasa usapin at patapos na rin naman yun bago ko isinaguni sa kanila, kaya tapos na. Ngayon, katulad din sa nangyari sa iyo, wala na rin silang magagawa yung mga mananampalatayang nakakataas sa iyo dahil nasa husgado na nga eh. Ibig sabihin, sila ba ang husgado? Kaya ba nilang... payo lang, payo. Ay, kahit na anong payong gagawin nila kung nasa kayo pa rin yun. Sasabihin ko sa fiscal, ang intention ko is just only a civil obligation. Ayun naman pala eh. Ngayon,
Hindi ba maliwanag sa kanila yung civil obligation na yun? Ay, alam ng attorney kung ano ibig sabihin ng civil obligation kasi yun ang mga terminology ng mga fiscal at saka judge. Hindi, Alam ang nila. tinutukoy ko yung sa kabila. Wala siguro silang alam kung ano yung civil obligation. Siguro, ang alam lang nila, ipasa Diyos mo na lang yan. Di ba? Pero ako ay hindi ko na... Bagay, mga kaibigan, maganda rin yung tayo nag-usap ng ganito, kaharap natin yung ang tawag nito, social media o video. Ano tawag? YouTube. Social media. Social media. Para malaman nyo at madagdagan yung ating kalaman. Kasi kahit ako man ay bishop na, hindi sa pag-iibang, marami pa akong hindi alam. Kaya nakikinig ako sa mga may alam, katulad ni Edgardo Ilgasis. May alam din sa civil obligation na yan. Oh. Hindi ko naman kayang ipaliwanag yan kung hindi ko narinig galing sa'yo. Kaya nga yung doon sa Maharlika kanina, hindi ako makapagsalita ng marami at mahaba dahil isang ganito lang ang narinig ko eh. Okay, ito na naman, Pastor. Ito na naman Oh. ang sasabihin. Itong pagsasalita natin ay ang bawat mamamayan na nandito sa Pilipinas, kasi Tagalog ang ating usapan, they might learn something from us talking about the civil obligation, That's right. talking about forgiveness, Amen. talking about ipasa Diyos, Oh, yan. di ba? Ngayon, nasa akin ang desisyon, nasa inyo ang desisyon kung papayag kayo na ipasa Diyos. Kung Yan. papayag kayo na patawarin at papayag kayo na bahala na lang ang Diyos. Pero sabi mo nga, turo mula sa Katoliko, maging sa born again, na kapag merong kagalit na tao, bago ka pumunta sa altar, Makipagkasundo mo na. Bumalik ka muna doon na Iwanan mo muna makipag- yung handog mo. iwanan Sa mo yung handog. harapan. Sa harapan ng templo. Oo. Ibig sabihin, wag mo muna ituloy yung paghahandog mo. Iwanan mo muna. Eh, may naalaala ko na meron pala akong kagalit. Ang kailangan, kausapin ko muna yon ayon sa batayang salita ng Diyos. Kaya dito muna itong handog na to. Wag mo muna itong ihandog kasi hindi tatanggapin ng Diyos to eh. Oo. Di ba yung maging useless? Useless nga kasi kinausap sila ng barangay na ipagawa yung tumutulo yung kanilang Puso Negro. Ipagawa nila. Nagtinginan lang sila. Ngayon, dahil nga ang kalsada matatapos na, ako na lang nagpagawa. Ngayon, maningil na ako, hindi ako binabayaran. Anak Anak ng Diyos ka. Pero sila, anak ng ipaklong. anak ng nilang nanay. Nagtinginan lang ng ganun. Anak ng kanilang nanay. Tinginan lang. Hindi sila anak ng Diyos, anak ng kanilang nanay lang. Ay, hindi naman tayo nagbura, ha? Sinabi lang natin yung tama. Ikaw, anak ng Diyos. Sila, anak ng nanay nila lang. Bahala na ang Diyos kung i-consider niya akong anak ako ng Diyos. Pero nandoon yung pagtitiis ko. Amen, amen.